Bagsak-takan. Kasi tarararon kumakain ng turon. Okay, bilang kasama niyo muli ngayong first thing, Thursday, ang nag-iisang kumpisya sa umaga, Miss. Nakasama niyo rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang chika girl ng RNG, Miss Rachel Acaro. Mayat nga. Tapusin ng linggo ng at kwentuhan sa morning balitaktakan. Ngayon nga, good morning po sa ating lahat. Today is November 28, ang huling Friday ng buwan ng Nobyembre. Pero syempre mga ka-MB, hindi natin pwedeng palagpasin o patapusin ang huling Friday ng November nang hindi natin nalalaman kung ano na nga ba ang kaganapan sa COMELEC. Kung ano ito, alamin sa Usap Publiko. At ngayong umaga nga, kasama muli natin si Attorney Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Baguio Benguet. Good morning, Attorney. Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. At advance Merry Christmas sa inyong lahat. Yes. Kamusta ang morning natin, Attorney? It's been a while. Ay, opo. Sunod-sunod po kasi ang aming mga seminar sa office. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagpaparehistro, syempre. Kasi ang deadline na ng registration is May 18, 2026. At tuloy-tuloy na po ang eleksyon sa November 2, 2026. So, next year pa yan. Ayun, Attorney. Speaking of dito sa ating next year, Attorney, ano po bang pag-uusapan natin o ano po ba itong RA 12232? Opo, yan po yung Republic Act which sets yung pong term ng ating barangay and SK officials. So, eto po na na parang nasuspend. So, ginawa nilang November 2, first Monday of November, 2026 na po. And 4 years thereafter, ang next elections for barangay and SK elections. Attorney, kwentuhan mo naman kami, di ba last time lang pinag-usapan natin may petition ngayon ang sinumite sa Supreme Court para mapatunayang unconstitutional itong pagpapaliban natin ng BSKE. Ano na pong update doon? O ano po ba ang nangyari doon? Opo, yung bagong ruling ng Supreme Court, which is November 11, 2025, lumabas po dyan na ang Republic Act 12232 or yung term po ng barangay and SK officials is set to 4 years, and then yung next elections will be the first Monday of November 2026 and 4 years thereafter, which means tigpo 4 years na po yung kanilang term, is constitutional. Opo. So sa June 27, 2023, meron tayong yung bang ruling ng Supreme Court na may parameters na dapat para magpa-postpone ka ng elections. Kasi nga, kung matatandaan natin, history muna, konting history, noong 2002, the barangay and SK elections were held. Noong 2005, na-postpone to. Yes. Then, 2007 and 2010, held siya. Pagkatapos ng 2013 yung 2013, postponed to 2017. 2017, na-postpone siya to 2018. So, yung pattern is lagi siyang napopostpone. 2018, it was held. And then, nung 2020, postponed na naman to December 5, 2022. And then, lumabas na naman yung law na RA 11462 na ano na naman, na-postpone siya sa December 5, 2025. And then, nung 2023, syempre, hinold natin yung election nung October. Kasi, na unconstitutional, na-declare na unconstitutional, ang Republic Act 11935. At ito yung nagpo-postpone ulit sa barangay and SK elections na dapat sa sa 2025 na dapat yan. Pero, na unconstitutional siya at nag-set siya ng parameters. Yes. So, itong parameters na to, sinasabi dito sa Makalintal versus COMELEC, which is June 27, 2023, una, yung pagpapapostpone daw must be with regular intervals and not unduly long.
Yan. Number 2, dapat yung right of suffrage of the Filipino people na magboboto must not be suppressed o denied. Tapos 3, dapat daw yung constitution ay masusunod. Kasi yung supreme power of the people, nakalodge yan sa mga tao, hindi sa whims and caprices of Congress. At saka, dapat naman, it must be based on compelling and substantial reasons, hindi lamang because of COVID measures, mga ganyan, Yes. COVID, at saka election fatigue, walang mga ganun. So, it was disallowed, itong 11935, postponing barangay and SK elections. Pero this time, ito pong 12232, it was declared constitutional. Kasi, naka-meet naman siya sa parameters. So, it does not, first, it does not suspend na indefinitely yung barangay and SK elections. We know that it's going to be held sa November 2, 2026 or the first Monday of November and 4 years thereafter. Number 2, it does not deprive the people of the right of suffrage. Kasi alam natin and it is exact na next year talagang mahuhold ang elections. At saka nasunod naman yung Constitution. So, yung pong nakalagay sa Article 10 of the Constitution, Section 8, nakalagay po doon, the term of all local officials shall be 3 years. And they cannot serve for more than 3 consecutive terms. Except, pero may sinabi kasing phrase doon, Yes. except barangay officials whose term shall be fixed by law. Kaya, dyan sa basis na yan, ginagawa ng law palagi every time na mag-election sa barangay. Kasi, whose term shall be fixed by law. At ngayon nga, na-fix na talaga ang term nila to 4 years. So, this is a term extending law and it is not a law postponing barangay and SK elections. Kung na-postpone man, it is merely incidental. Yan po ang sabi ng Supreme Court. Ayun. Attorney, syempre dito, hindi naman natin maiiwasan na may mga puna, opinion, ang publiko. Ano daw po ba ang disadvantage at advantage po ng pagdagdag pa ng isang taon ng termino ng mga barangay at SK officials? Syempre daw po, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, is it really, kailangan po ba talaga na i-extend yun? Well, sabi naman po nila kung yung authority Yeah. na mag-postpone ng elections or the authority to make laws para po i-fix yung term ng barangay and SK officials is exclusively lodged with Congress. So, talaga pong by the doctrine of necessary implication, talaga naman pong Congress ang may power niyan. So, because doon sa express provision po, doon sa Section 8, Article 10 na nakalagay, Congress will fix a term for barangay SK officials and that is except barangay officials ang sinabi, pero nakalagay 3 years lang talaga yung term ng isang local official, but except barangay officials whose term shall be fixed by law. So talagang lodge sa kanila exclusively. Pero ang advantage naman dyan, kung na-postpone man, yung projects nila, na lalo na yung long-term projects ng mga barangay officials natin and SK, may implement nila. And then, ang isang disadvantage naman dyan, yung SK officials natin, ito matanda na. So, dapat, na sila, regular citizens, Yes. regular voters. Pero, hindi na sila masyadong bata para yung bang mag-handle ng affairs or mag-represent ng aspirations ng youth natin. So, meron ding advantages, merong disadvantages. Pero, we have to obey the law kasi yun naman po yung nakaset na ginawa ng Congress. Ibig sabihin, attorney, kahit po may petition pang maisumite ngayon para lang po matuloy ang BSKE or hindi po madagdagan pa ng termino ang mga BSK, hindi na po siya parang magagrant. Meron Wala pa rin na. sigurong nag-file ng motion for reconsideration Yes. ngayon, pero depende sa Supreme Court kung i-grant nila o hindi. Kasi ang trabaho naman po ng Supreme Court is to determine kung constitutional ang ginagawang laws ng Congress. And sa Congress naman po, doon nakalodge exclusively ang pag-create ng law. So they can always set the term of the barangay and SK officials. So ngayon naman po, attorney, ano na po ang ginagawa ngayon ng COMELEC? Specifically po, dito sa Baguio Benguet, syempre na-extend na ang ating election day, nadagdagan pa ng termino. Ibig sabihin po ba, meron na po tayong final na
calendar of activities? Ay opo, malapit na pong i-release ang calendar of activities natin. Pero po, tuloy-tuloy ang registration natin ngayon. So meron tayong registration, reactivation, change of name, correction of entries, meron pang updating of election records, and transfer, syempre. Lagi namang meron yun. Ngayon, for next year, di ba, syempre, May 18 ang deadline natin. Yes po. 2026, kailangan po, sana gawin nyo na ngayon. Kasi tinitignan namin yung statistics. Meron pang iba na 1, 2, ganyan lamang sa mga munisipyo natin. Dapat po, asikasuhin nyo na agad. Kasi pagdating po ng panahon at mabilis ang panahon, edi mahaba na naman ang pila natin. Naabot na naman tayo doon sa labas ng gate ng COMELEC. So sana po, asikasuhin nyo na po agad yan pong pagpaparehistro, lalo na po kung bago kayong SK. Kasi ang naging problema sa SK, dahil hindi natin mabuo yung kanilang 7 team na dapat na counselors nila, ang nangyari, hindi nila magalaw yung kanilang budget. So, nahirapan sila ngayon at hindi naman tayo nagkaroon ng special elections last time kasi masyado na siyang close sa national and local elections noon. Okay Kaya po. dapat ang gagawin daw nila, ibubuo na nila yung kanilang slate para magamit nila yung kanilang budget. So far, attorney, na-hit na po ba natin yung target po natin na mag-register dito sa Baguio Benguet? So far ngayon hindi pa natin na-hit kasi nga yung mga bata ngayon, hindi naman sila masyadong pumupunta. Siguro mas busy sila ngayon sa school nila o kaya getting ready na silang magbakasyon for the holidays. At saka yung iba naman hindi pa kailangan dahil 'di ba wala pa namang deadline. So yan ang hinihintay palagi. So wag niyong hintayin yun. Kailangan gawin niyo na po agad para wala na kayong gawin next year. Ayun naman, attorney, when it comes naman sa mga balota, kamusta naman po, na-print na po ba? Masasayang po ba ito? Siyempre, hindi na po matutuloy ang BSKE at nadagdagan pa ng termino, or kamusta po overall? Syempre, na-print na po yung ballots kasi getting ready na kami for December 1, 2025 Yes. sana. So, ang mangyayari dyan, ire-reuse lang natin yan. Gagamitin natin yan next elections. Doesn't matter po kung anong date yan, ginawa naman namin yan previously. Yes. Kasi syempre, kailangan magtipid naman tayo, mag-waste po tayo kung tayo ay magpe-print na naman ng bago. So, kung kaya pang gamitin, edi gagamitin natin. So, it doesn't matter kung anong date yun, basta mahuhold ang barangay election sa November 2, 2026. Last question, attorney, ano naman po ang mensahe natin or paalala po sa mga hindi pa po nakakapag-register ng kanilang, para po sa nalalapit na BSK 2026? Eto na lang po just in case, kasi napansin po namin, meron pong mga tao na pumupunta pa rin sa opisina, doon pa rin mag-fill up ng form. So kung techie naman kayo, lalo na yung mga bata na SK, pwede naman kayo mag-download po ng form sa www.comelec.gov.ph at ito pong form na ito, isang kopya lang naman. Di na namin kailangan ng 3 kopya. So isang kopya lang. Tapos fill it up na right away. Then you just sign it sa harap ng election officer pagdating nyo po doon po sa tanggapan namin. And then kukunin yung biometrics nyo, tapos na. Just wait for the approval of all these applications for registration. Yan na lang po. Kasi kung nahirapan kayo, magtatagal ka pa mag-a-add ka pa ng additional 5 to 6 minutes para mag-fill up ng form. Baka, attorney, may gusto ka rin idagdag dito sa ating RA 12232 pa. Opo, dito sa 12232, ang term po ng barangay and SK officials will already be 4 years. So baka sabihin nila, may nagtanong po kasi na continuous na ba yan, forever, ganun. Hindi, tig 4 years na tig 3 term. So ang maximum mo dyan is 12 years kapag nabuo mo yung 3 terms. Then mag-rest ka muna and then takbo ka ulit. So just the same, kahit nag-add tayo ng 1 year, 3 terms pa rin po yun. So that's compliant pa rin sa Constitution at sa Local Government Code. Ayun, maraming salamat, attorney. And I hope lahat po ng ating mga ka-MB ngayon na nanonood is nabigyan ng kalinawan. Wow, kalinawan! Or na-enlighten na po sila regarding po dito sa ating BSK 80,026. Attorney, baka may gusto ka namang batiin or i-shoutout. At wag po natin kakalimutan itong libro po natin. Ay, opo, ang book po natin entitled Insider's Notes on Election Laws, meron po tayong yung Series 1 at saka Series 2, syempre. Nakalagay po yan nandoon po sa
Jet Bookstore sa Portavaga Mall, Baguio City. Pwede naman po kayong dumaan doon. Or kung wala kayong time, you can visit my website, attorneyejtabangin.com, or message me sa 0917-507-2439. At binabati ko po lahat ng mga taga-Comelec. Happy working po for this day. Ayun, maraming salamat again. Attorney Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng Comelec Baguio Benguet. Nako, yan pa lang po ang unang pasilip ngayong umaga dahil sa pagbabalik po ng Morning Balitaktakan, mga maiinit naman at nagbabagang mga balita ang aming ihahatid sa inyo. At hindi lang po yan dahil sa pagbabalik muli ng Morning Balitaktakan, abangan nyo kung paano ko tatalunin this time si Miss Bea. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976.
iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. November 28, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sa pool sa CCTV ang pagsemplang ng isang motorsiklo sa isang kalsada sa Baguio City. Kakulangan ng mga early warning signages inireklamo. Magbabalita Vanessa Bugto. Alas 7:29 ng gabi, kagabi November 26, kuha sa CCTV na ito ang pagdaan ng isang motorsiklo sa access road sa Barangay Luacan proper nang biglang sumemplang ito sa ginagawang speed humps. Pero ilang minuto lang ang nakakalipas, halos tumalon ang taxi na ito nang mapadaan din sa lugar. Ang insidente na monitor ng barangay. Hindi natin i-close na kung sinunod yung speed limit, may iwasan. Yun. Yung claim ng iba is kulang ng warning devices. Pero kung sinunod naman din yung sa basic sa mga driver na pagsunod sa speed limit, meron naman yun, matagal na rin na may nakalagay dyan. Maraming rin namang dumadaan ng mga sasakyan na sumusunod, hindi sila na-aksidente. Dito sa harap namin, may 4 na nagbangga na eh. Water tank, saka delivery, kotse, saka motor. Pero maliban sa dalawang insidente, na-aksidente rin ang sasakyang ito kagabi dahil naman sa oil spill. Bagamat may caution tape ang ginagawang humps, hindi naman ito nakikita sa gabi. Isa lamang ang sasakyan na ito sa naitalang mga insidente kagabi dito sa kahabaan ng access road sa Barangay Luacan proper. At bagamat sinimulan na ang paggawa ng mga speed humps, na ang layunin ay mabawasan at maibsan ang mga aksidenteng na itatala dito, pero dahil nga sa kakulangan ng early warning devices, ay hindi pa rin ito mapigilan. Kaya naman ang katanungan dito, ano nga bang pinakamainam na solusyon para mabawasan at maibsan ang mga aksidenteng ito? Ang Station 4 po ay nag-request tayo ng mga engineering interventions from through the barangay and then sa CEO and then sa District Engineering Office. And then yun na po, yung mga expert natin sa mga engineering from CEO ay nag-recommend sila ng speed humps. Of course, in-approve naman ng CAAP and then rumbling strips. So, and other visible signages along the road na talaga makikita ng mga motorist natin. Actually, may nauna kaming request ng rumble strips sa highways. Tapos dahil sa nangyari niyan, ay binangon namin ulit. So, nagawa naman agad na naunang nagawa yung rumble strips kaysa sa yung ongoing na speed humps. Matapos kausapin ng barangay ang driver ng taxi, nagsagawa sila ng inspeksyon. Kasabay nito, nagkabit na sila ng mga early warning signages para maabisuhan ang mga motorista. Pero dahil walang ilaw sa lugar at hindi rin reflectorize ang nasabing warning sign, hindi pa rin ito kita mula sa malayo. Meron din kaming na-request na rin na street lights, solar lights na pero hindi naman ma-implement agad yun kung sa city or sa highways natin i-request, kailangan ng time at saka approval ng CAAP. So previously, sige, okay naman ang CAAP na malagyan na ng solar lights, street lights. Additional ay yung paggawa ng sidewalk na kailangan na yung open canal, kasi mayroon din namatay noon na sundalo, nahulog sa kanal. Yung open canal is i-close, hukayin ng mas malalim yung drainage para naman din mas kaya ang mas malaking volume ng tubig. Kaya naman plano na lang ng barangay na isara sa mga motorista ang access road mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ang ginagawang speed humps ay tugon ng barangay at ng pamahalang lungsod sa mga napapadalas na aksidente
sa lugar. Vanessa Butong, RNG News. Isang petisyon ngayon ang umiikot online para mapatalsik sa pwesto ang isang city tourism officer. Kung sino ito at kung bakit, alamin sa report. A petition for public apology and resignation. Ito ang petisyong umiikot online na ngayon mayroon ng higit 300 pirma. Ang kanilang pinagbibitiw sa pwesto, ang Baguio Tourism Officer na si Engineer Alec Mapalo. Nag-ugat ito sa umunoy pagkakasira ng mural sa convention center na likha ng artist na si Angelo Aurelio. Pinatanggal daw di umano kasi ito ni Engineer Mapalo nang walang paalam. I cannot deny the fact na nasasaktan ako sa loob kasi parang hindi pinaalam po sa akin na tatanggalin. I mean, it's so easy for me to like say, "Oy, Jello, tanggalin na natin yan para mapalitan na or something." Baka tumulong pa po ako para matanggal. But then when I saw the state of it, parang kang nakakita ng patay na anak na it felt so numbing for you to see the treatment, no? Kasi parang pinagbabaklas, tinanggal yung frame dun sa likod. Kapag para sa akin wala nang tiwala yung mga taong pinagsiserbihan mo, parang what's the sense pa? Bakit ka pa mag-stay dyan sa position kapag hindi na naniniwala yung mga tao sa'yo? I mean, parang nakakahiya na. I mean, mas honorable pa siguro kung mag-resign na lang si Sir Alec kesa mag-public apology siya. Ang isyong ito, ikinagalit ng creative community ng lungsod. Katunayan noon lamang November 23, habang idinadaos ang closing program ng Ibag-Iw Baguio Creative Festival, nagsagawa ng silent protest ang ilang creative groups at artists ng lungsod. Respeto at tamang pagkilala sa mga manlilikha ang sinisimbolo ng protestang ito. Marami rin ang naglabas ng kanilang pagkadismaya online. Isang public apology naman ang inilabas ni Engineer Mapalo sa kanyang Facebook account. Nakasaad dito ang kanyang paghingi ng kapatawaran kay Angelo at sa lahat ng mga naapektuhan sa issue. Inamin nitong ang kanyang umano'y pagkakamali at inaako ang naging kapabayaan. Kanya rin kinilala ang kontribusyon ni Angelo at ng iba pang mga artist sa lungsod, lalo pat kilala ang Baguio City bilang isang creative city. Sinusubukan pa rin naman ng news team na makuha ang personal na pahayag ni Engineer Mapalo, ngunit hindi pa siya nagpaunlak sa amo. Angel Arquero, RNG News. Nananawagan muli ang 5th Infantry Division sa pagsuko at pagpabalik loob ng mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee. Magbabalita ho sa Robert N. Ventura. It's now time for them to return to peace. Hindi po titigil ito operation. Ito ang palugit ni Major General Gulliver Sinieres ng 5th Infantry Division sa mga natitirang miyembro ng Platoon 2 ng Ilocos Cordillera Regional Committee ng CPP-NPA. Kasunod dyan ng serye ng inkwentro sa pagitan ng 103rd Infantry Mabalasik Battalion at mga rebelde. Dito, nasawi si Vicente Ochangli, Vice Team Leader ng Platoon 2 ng ICRC, habang dalawa ang sugatan sa panig ng militar. Kahapon, November 26, ipinakita ng 5th Infantry Division sa mga miyembro ng media ang mga na-recover na high-powered firearms, mga explosive devices, medical equipment at iba pang kagamitan ng mga rebelde. Pinangalanan din dito ang ilan sa mga miyembro ng ICRC na hinahabol ng militar. Ito'y sina alias Majoy, Julie, Audrey, Isang at Kennedy Bangibang. Ayon kay Major General Sinieres, handa silang tanggapin muli ang mga ito basta't payapa silang susuko. Present yourself, pasusundo ko kayo kahit saan pa, ang oras, para maproteksyon na namin kayo. Otherwise, magkikita-kita kayo dyan sa bundok. And it will be violent at hindi nyo magugustuhan magiging result. Sa kabila ng nagpapatuloy na operasyon, tiniyak ng 5th Infantry Division na walang madadamay na sibilyan. Bagay na isa rin sa panawagan ng punong barangay ng Alagia. Awan ti ikadanag tayo, safe tayo mit banta wenno anyaman,
ket awan unay ti kadanag tayo ta amin mit kit kontrolado santo safe tayo met ito'y ili tayo nga alagya. Let us help them as well. Para unang-una, kami kasi yung may training kami how to handle this situation. Hindi naman to violent lahat. Sabi ko nga, may left hand, may right hand tayo. So we extend our left hand for peace. Para ma-facilitate yung kanilang peaceful return to the fold of the law. Simula noong Martes, November 25 hanggang kahapon, November 26, wala pang naitatalang bagong engkwentro ng mga rebelde at militar sa Pinukpok, Kalinga. Kung sakaling sumuko ang mga rebelde, dadaan ang mga ito sa ICLIP. Ito ay ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Kapalit ng pagsuko ng mga rebelde, makakatanggap sila ng pinansyal na tulong, oportunidad sa mga livelihood training at assistance, housing assistance, education at medical support. Jose Robert Inventor, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang mga maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Mula ko si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Child Advancement Therapy Center. Center for children with special needs, learning difficulties, speech delay, behavioral problems, and academically challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Upgrade every bite, one plate at a time. Crafted for perfection, let's indulge the best chocolate flakes in town. Teos Chocolate Flakes is perfect as merienda at the best na pasalubong pa. Habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishopy Lifestyle. Duwit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City?
Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning, balitaktakan, pero ngayon hindi na ako mag-isa dahil meron na ang bumbilya sa umaga, Miss Bea. Hello, hello, hello! Hello, everyone! Yes, it's November 28, 2025, Friday! Yes! Bukod sa last Friday na ngayon, sahod na. buwan ng November, Biyembre, sahod pa. din. Tapos may bibigay lahat sa loan. Sa mga bills. Wala na namang maiiwan sa atin. Sa'yo. Totoo din. Pero yeah, what can we say? That's life. And life is a constant change. Loan dyan. Loan doon. Yes. London. Taga London ka ba? Loan dito, London. Naku, carry lang yan, mga ka-MB. Eh bakit ba, di ba? At least you're enjoying the money that you have now. Sabi nga nila, YOLO. Wow. You only live once. once. So you spend the money once. Hindi ba parang One time pala. Hindi ba parang ginagaslight mo yung sarili mo pag gano'n? Hindi naman. No. Magtipid-tipid tayo dahil ang buhay natin ngayon, hindi na lang basta-basta. Hindi naman na lahat ng mga bilihin natin, nagsisitaasan na ang presyo. Ang 1 kilo ng pipino ngayon, 150 na daw. So ang isang piraso, 43 pesos. Yes. Ang mahal. And that's because nga, sa mga nagdaang bagyo. Yes, exactly. Kaya nga, wag na tayo magpipino. Mag-zucchini ka na lang. Mas mahal ulit yun. Pangalan pa lang, girl. Meal, dessert, Oo, candy. lahat pwede sa carrots. Mukha nga akong carrots ngayon. Oo nga. Kulay carrots ako. Hindi Yeah. tayo masyado makulay, pero yung set natin, makulay. Parang mga Belen. Totoo. Alam mo, mga Belen ngayon, kapag dating na talaga sa Pasko, ibang-iba yung mga colors nila, no? Bright and shining and shimmering, splendid. I can show you the world. Ganon kaganda ang mga Belen ngayon. Pero, Belenismo mga ka-MB ha, ang mga nagagandahan, naglalakihan at makukulay na Belen sa Tarlac. Agaw pansin ngayong Pasko. Alamin natin yan dito sa Noy Pika nga. Hello mga ka-MB, good morning! At ilang araw na nga lang, Pasko na! Kaya naman mula sa Baguio City, nako, bumaba muna tayo dito sa isa sa mga probinsyang ipinagmamalaki ang kanilang mga Belen at walang iba kundi ang probinsya ng Tarlac. At ngayon, silipin natin ang isa sa kanilang mga kakaibang pagdiriwang tuwing Pasko at ito nga, ang paggawa ng mga Belen. Pasko na naman o kay tulin ng araw at sa probinsya ng Tarlac, damang-dama na ang Pasko. Maliban sa mga parol at kumukutitap na mga Christmas lights, kaliwat kanan na rin ang mga naggagandahang Belen. Ito'y dahil hawak lang naman ng probinsya ang titulong Belen Capital of the Philippines. Kaya kada taon, isang pagdiriwang ang pinakaabangan ng mga Tarlakenyo. At ito ang Belenismo sa Tarlac, isang patimpalak na layong itampok ang pananampalataya at pagkamalikhain ng mga Tarlakenyo. At kung pagkamalikhain lang naman ang pag-uusapan, aba, walang inuurungan dyan ang mga Tarlakenyo.
Sige, masilip nga. Ang Belen ng bayan ng Mayantok, aba, may falls. Pero hindi lang nag-iisa, kundi dalawa. Tampok nila dito ang mayamang agrikultura ng bayan. Yung Twin Falls po kasi, kumbaga, yung tubig po doon, yun yung ginagamit doon sa bundok kung ano yung ginagamit nilang pangtubig sa mga palayan nila. Kaya doon po kami nagkamap hanggang sa magsasaka, since magsasaka is our festivity po. Ang Belen namang ito ng Tarlac Agricultural University sa bayan ng Kamiling, tatak Pinoy dahil mayroon itong jeep. Sa Castillo naman ipinanganak si Jesus sa Belen na ito ng isang resort sa Herona, Tarlac. Locket naman ang konsepto ng Belen ng Moncada. Simbolo raw ito sa pangangalaga sa pamanang pananampalataya at pagkamalikhain ng kanilang mga ninuno. Papansin nyo, locket yung design niya. Locket, usually pinapamana yan eh. So, isa sa mga token na pinapamana sa mga apu-apuhan. Mascara Festival naman ang disenyo ng Belen ng Barangay San Francisco West sa bayan ng Anao. Sumisimbolo raw ito sa masayang pagdiriwang ng Pasko sa kapanganakan ni Jesucristo. Kailangan nating ipaalala yung pagkasilang po ng ating kung may kapal na siyang magliligtas po sa atin sa ating mga kasalanan. Naging makulay naman ang simbahan ng St. John Nepomucene sa bayan ng Anao sa kanilang Belen. Tampok naman sa Belen ng bayan ng Ramos ang kanilang mga handicrafts. Ang bayan naman ng Pura nagmistulang simbahan ang kanilang Belen na gawa sa kawayan. At aba, mayroon pang pa-fireworks. Pagpupugay naman sa Sierra Madre ang mensahe ng Belen na ito ng isang fast food chain sa lungsod ng Tarlac. Ang pagamutan namang ito sa Tarlac City gumamit ng recycled material sa kanilang Belen. Pagoda naman ang konsepto ng Belen na ito ng San Lorenzo Ruiz Parish Church sa Tarlac City pa rin. Gawa naman sa baon ng niyog ang Belen ng St. Michael the Archangel Parish Church sa bayan ng Bamban. Ang mga residente aliw na aliw sa iba't ibang mga Belen. Kita mo rin maski na sa community category, lahat laban-laban. So it's parang dedikasyon nila, pananampalataya nila yan. At it lives up to the community spirit. Lahat sila tulong-tulong. Nakita nyo sa pag-ikot natin sa iba't ibang barangay. Dito naman sa mga parokya, nakikita naman ninyo talagang parishioners nila. I think so, for me, having worked with Belenismo since 2007, 18th year na po namin, bawat Belen ay special. Kasi makikita nyo ang commitment ng bawat Tarlakenyo na itaguyod ang binigay sa amin na ngalan ng Department of Tourism na Belen Capital of the Philippines. Pangalawa, tayo'y nadaanan ng sakuna, ilan bagyo ang dumaan, marami sa aming mga Belen nasira. Ngunit sa pagtutulungan at pagbabayanihan ng bawat Tarlakenyo, ito'y lahat tinayo in time na mamili kayo kung sino sa kanila ang talagang mananalo. So sa Pilipino po, resilience, commitment, pagkakaisa. Kaya natin to, Pilipino tayo. Pero sa kabila ng makulay na pagdiriwang, mahalagang hindi pa rin daw makalimutan ang tunay na mensaheng ipinapahiwatig ng Belen. Yung Belen, palaging isa lang ang mensahe naman yan eh. Sinilang si Jesus para maging ating Savior. Nandiyan yung Belen para every year pinapaalala sa atin na ito yung nagpapasaya sa Pasko at ito yung nagbibigay pag-asa sa tao. Di ba yan ang Jubilee year ngayon? Pilgrims of Hope, Jubilee of Hope ngayon sa simbahan. Kaya yun lang meron kang pag-asa, dapat masaya ka na dun. Oh. Mula dito sa Tarlac City, ito si Charles Nicolimon. Merry Christmas at Happy New Year mga ka-MB! Yes naman! Ang ganda naman ng mga Belen dyan sa Tarlac. I hope I can visit by January 30 para makita yung mga Belen.
Di Tapos ba, na malay yun, mo, hindi pa magtagal ba? pa yan. Ang lalaki ng mga bilhin nila, no? totoo. Very creative. Nakita ko nga doon si Tefiti. Ay, si Sierra Madre pala. Sorry. Sierra Madre, yun Oo, ang si Tefiti. Sierra. Akala ko, alam mo ba, kilala mo si Tefiti? Oo, yung dun sa Moana. Ay, Yung sus. bumabangon siya. Ay, sus, amazing. Kala mo. Katawa, di ba? Competition pala yan, Yes, no? pagandahan yan. Oo, Babonggahan. Belen, capital of the Philippines. Ang night. Grabe, nabangan ng lahat na naman. Inabangan ko yan kahit may banner yung pinapanooran ko. Meron sa gitna banner. Bakla, Banner? oo. Oy, nakakaloka. Pero talaga Kaya nga, naman pala wala akong mahanap. Puro na lang ako abang-abang kung sinong top 20. Oo, napanood ko. Ang ganda din ng performance ni Myrna Esguerra. And we are so proud of you, Myrna Esguerra, for waving the flag of the Philippines sa Miss International 2025. At, eto, lahat ng mga batch nila nagka-play sa Big Six. Totoo, di ba? Lahat yan, oo. Meron ka sa Supra, third runner-up. Sa Universe, third runner-up. Sa Miss World, top 8. Tapos Miss World Asia. Tapos top 8 din sa Miss Earth. Si Tapos Miss Miss Echo, yun nga. Yun. Tapos si Miss Grand, back-to-back, si ano. Emma. Tapos may isa pa tayo. Hindi, nasabi ko na. Basta may isa pa. Oo. Ayun, si International fourth runner-up. Di ba lahat? Nagka-place. I'm so proud of us beauty queens for doing this for the country. Ibalantra nyo ang ating kagandahan, katalinuhan at ating pagkakaisa. At speaking of katalinuhan, ako hindi naman tayo papahuli dahil kung merong kompetisyon sa Japan, dito sa Morning Balitaktakan, meron ding kompetisyon dyan. It's between you and me. Actually, it's just between me, myself, and I. I. Oh, no. Ay, naku, alamin na natin ang ating lalaroin dito sa Scoreboard. Salitawid. Welcome sa Salitawid. Hulaan ang salita, iawit ang saya. May lyrics kaming ipapakita at hulahan kayong makahula. Kung ang titulo ay tama, may puntos ka na. Dagdag points pa kapag nakanta mo ng tama. Pero kung nagkamali ka, hala, kawawa. Oh, may chance to steal pa, kaya dapat nakaabang ka ha. Ready ka na ba? Tara na't makisaya sa Salitawid. Okay, salitawit na, salitawit. Oh. Para bang bulaklak na namumukadkad dahil alaga mo sa dilig. Para bang bulaklak na namumukadkad dahil alaga mo sa dilig. Para bang bulaklak na namumukadkad dahil... Para bang bulaklak na namumukadkad. Hindi ko alam yan. Ano yan? Akala ko ito yung kay Looney. Hindi siya. Ay! Ikwan nyo nga, ilagay nyo nga sa maliit. Oo, para mas maganda. Bulaklak. Okay, Next, ang tibok ng puso'y dinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ano to mga kantang to? Ang tibok ng puso'y dinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Hindi ko alam. Ang hirap naman. Sagot! Buwan. Ay, ng puso'y. Ano ba yan? Next. Wala na. Wala nang mananalo. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing. Hala ka na! Bakit ka? Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw. Kung meron mang kulay. Wala na! Zero na. Yan o, zero na. Oo, pwede naman. Wala buwan. na, zero na. Buwan yun. Ha? Buwan? Ay, dilaw! Wala. Sorry, buwan ang sinabi niya. Next. Ano pa itong mga kantang to? Wala bang 80s? 90s na song? Sana ay maabot ng langit ang iyong... Sana ay maabot ng langit ang... Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay maabot ng langit... Ay! Ako po! Ano? Ngiti? Sana... Wait lang! Wala na. Sana ay maabot ng langit ang... Wala! Anong sagot? Torete. Maabot ng lang... Ano ba yan? Bakit wala tayong alam sa mga lyrics na to? Next! Nakakalo. Pero sa iyong sulyap, mga matay nangungusap, di ko kayang magpanggap.
Pero sa iyong sulyap, mga matay nangungusap. Ba't ang hirap? Pero sa iyong sulyap, mga matay nangungusap. Di ko kayang magpanggap. Di ko kayang magpanggap nang wala. Hindi. Ano ba yan? Bilis-bilis naman itong si Raymond. Next. Ay, next. Next. O kung kailan mo ini-next, ang bagal. When I just want to feel your embrace in a cold. When I just want to feel your embrace in a cold night. When I just want to feel your embrace in a cold night. When I just want to feel your embrace in a cold night. Wala talaga. Wala po. Ano yan? Wala. Ano yan? Ano yan? Ay! Forever. Embrace in ako. Ano ba? Bakit pag natapos at saka ko lang alam? Next! Hala, wala lang score, girl. Ngunit maaari bang kahit na pansamantala lang ikaw muna'y maging akin? Ngunit maaari bang kahit na pansamantala lang ikaw muna'y maging akin? Ngunit maaari bang kahit na wala talaga? Wala talaga ano po. Yan? Ano ba yan? Tala ni Sarah Geronimo. Next! Wala na ba? Kahit isa man lang makascore sa amin? Kahit san man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa aking kamay. Kahit san man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa aking kamay. Kahit san man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa aking kamay. Multo? Ay! 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 In fairness! May isa ka! Congrats! Oh, wag mo na kakantahin. Okay. Okay ka na sa isa. Next! When every breath and every hour I still end up thinking of you. When every breath and every hour I still end up thinking of you. I surrender my heart in a manger as Uy, wait lang! Whenever... Wala na! Ang bilis-bilis naman! At saka si... Ben and Ben. Oh, next. Oh, wala na. Ay, meron pa? Huwag mong ikahiya, naging itsura mo, tayo'y magkakaiba. Ay! Pinoy ako. Pinoy ako. Pinoy tayo. Ay, oh, ikaw nga. Yung kay ano? Kay Vice? Ano nga? Huwag mong ikahiya. Wait lang, wala na. Wala na, tapos na. Grabe naman. Tapos na, yung nagting na. Wait lang. Huwag mong ikahiya. 4, 3, 2, 1, 0. Anong title? Ay! Hala, 2 points ka na. Next. Bumpanisabi Hala ka to. Nakakainis. The day that you came, the day that you... BAM! Kantahin ko muna. The day that... Ang daya doon! Next! Wala na. 2 point, wala na. 2 points yun. Ikaw. Tayo na naman tayo. Bato-bato pick na lang. Bato-bato pick. Best of 3! Best of 3! Go! Bato-bato pick! Bato-bato pick! Bato-bato pick! Bato-bato pick! Nanalo ako! Madaya naman! Yay! Madaya kasi mo pinakanta sa akin yung multo. Thank you! Sige na, tayo na lang. Next time ulit. Laruin ulit natin ito. Pero yung hindi naman po yung... Medyo haba-haba naman natin yung linya. Ante, ang gawin na lang natin minsan kanta, tas may blank, tas itutuloy. Oo, ganon. Sige, ikaw na lang producer. Sige. Mga ka-MB, yan ang ating hula ng salita. Iawit ang saya sa larong salitawit. Ngayon naman, pasalamatan muna natin ang ating mga partners. Hongtao Dashcam Supplier para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Visit them at Balite, Longlong, La Trinidad, Benguet. Homebound Furniture Plus, your Baguio-based home, office, outdoor, and customized furniture showroom. Visit them at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan Beach Resort, Hotel Lodge into Pure Fun at Puerto de San Juan, located at Ilisur, San Juan, La Union.
Surf to Sawa, ang pinakabagong abot-kayang prepaid fiber internet powered by Converge. Child Advancement Therapy Center, building a brighter future for children with special needs and their family. Visit them at Ignacio Villamor Street, Barangay Luwalhati, Albergo Hotel, Baguio City. You may contact them at 0967-402-5876. 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at number 17, Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pascal Vaya, Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4332. Ano? 4232. Skin Lace Medical Laser and Aesthetic Center, providing expert care to help you feel confident and comfortable in your skin. Skin Lace, crafting timeless beauty. Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort, located at Racine, Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine. Palm Grove is ready for you at ng Teus Chocolate Flakes. Upgrade every bite, one flake at a time. Visit them at Youngtown Subdivision, Bakaking Central, Baguio City. And ang inaabangan na lahat ang birthday greetings, unahin na natin kay Primitivo Veloria, happy birthday sa'yo, Primitivo. Ganon din kay Jericho Cayabyab, ang kapatid ni Andrea Cayabyab, ang Miss Universe Philippines Pangasinan. Si Jericho Uy Pasongan, happy birthday sa'yo, girl. Kay Sandy Jimenez, Choconix at kay Ronel Muñoz, happy birthday. At shoutout na rin kay Jakey, kay James na nanonood sa atin ngayon, kina Anton Pabico, kay Eliza Palis, Madam Eliza Palis, ayan. Hindi ko mabasa yung iba, pero madami sila dyan na nanonood. Hello po sa inyo, pasensya na po kayo. And sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live dyan sa Regional News Group Luzon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe din po at i-like ang Facebook page ng Morning Balitaktakan para mabalikan pa ang ating mga previous episodes. At alamin natin ilang araw na nga lang ba bago magpasko! Nauna ulit, 27 days na lamang. Aba, Pasko na! At dahil 27 days na lang, hindi lang yan ang inaabangan natin dahil meron tayong dapat abangan sa mga susunod na araw. Panoorin natin to. Ang init ng Pasko dito sa Regional News Group RNG Luzon. Ano kaya yan? Nako, malapit na. Kailangan nyo lamang pong mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media accounts dahil basta abangan yan. Abangan natin yan. Malapit na. I'm so excited. I am not boresome. Boresome, pero nakaka-excite po yan. So lahat-lahat po tayo abangan dahil pasabog talaga yan ng RNG Luzon. Mga ka-MB, dahil dyan, kantahan muna tayo. Oo, bago matapos ang November. Kailangan dapat guluhin muna namin ang inyong mga tahanan. Dahil naniniwala ako sa kasabihan na kapag magulo ka, makulit ka. Pinapalo ka sa puwit. Dahil ang batang makulit, pinapalo sa puwit. At saka kailangan mag-relapse muna bago mag-relapse. Relapse muna tayo dahil weekend na nga. Relapse muna sa kanta ni Jaya na wala na bang pag-ibig dito sa Kantagahan. Wala na talaga. Yan na. Let's go! Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aminin? Halika yakap mo, ay di ko na kayang isipin. Kung may paglalambing, pag wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik.
pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Paano kaya ang bawat nagdaan? Makakaya ko ba kung tuluyan nang ika'y wala na? Ano na makikita? Paano ang gabi kapag ika'y naaalala? Saan ako pupunta pag wala ka na sa aking tabi? Tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan? Paano kaya ang bawat nagdaan? Natasan mo pa. Wala na bang pag-ibig sa puso? Wala pa. At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Wala. Paano? Ito na yun! Ayan na. Wala na bang pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan? Paano kaya ang bawat nagdaan? Ba't ba ganito kanta mga ladies? Oh. Wala na bang pag-ibig? Ayun naman. Wala na talagang pag-ibig. Meron Hindi pa. totoo ang Diyos, Eme. Uy, meron. Meron at meron yan. Oo naman, dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag ikaw ay tunay na tao, may jowa ka. Oh? Kapag wala kang jowa, isa kang meerkat. Uy, hindi naman. Wala naman tayong jowa. Hindi naman tayo meerkat. Isa kang karot. Ikaw yung dahon, ako yung katawan. Oo nga, nakakaloka. Nakakainis. Yung carrots. Ay, wala na. Sige, go. Go, bahala na. At ngayong Friday, nakasama nyo ang nag-iisang Chibaby Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. At nakasama nyo rin yung nag-isang bumbilya sa umaga na mukhang karot today. Miss Bea. Yes naman. Kaya naman uli. Ano daw? Abang-abang ulit tayo sa susunod na linggo dahil naniniwala tayong by Monday, December na. We have a wonderful weekend mga ka-MP ha. Oo, kailangan nating namnamin ang dalawang huling araw ng buwan ng Nobyembre. Namnamin natin yan, Sabado-Linggo yan. And of course, i-accept natin ang prosperous na December. Yes, we have to manifest a wonderful, successful, and blessed December. Let's and claim also it. Meaningful. Oo. Anong meaningful yan? Makikita yan sa dictionary. And then, so, paano naman masaya ang ating taong 2025 bago
bago pa natin maging salubingin ang 2026. Kasi ang susunod ng 2025 ay? 2026. Ang susunod dyan ay? 2027. Ang nakaraan ay? 2026. Oh, galing ng math. Amazing. Makita-kita ulit tayo next week. Dito pa rin yan sa masaya, informative at very inspirational na Morning Balitaktakan! Kat nga! Have a wonderful weekend, everyone! See you, Makantan! Manok! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.